Muling tunghayan natin ang kwentong namatay at muling nabuhay ang kanyang kaluluwa bago natin umpisahan. Ang kwento pindutin, like, at ang notification bell, at lagi kayo ma-update sa aking mga kwentong nakakakilabot. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok San Felipe, nakatira si Andres, isang simpleng mangingisdang kilala sa kabaitan at pananampalataya. Araw-araw, maaga siyang nagigising upang pumalaot sa dagat, umaasang makakahuli ng sapat na isda para sa kanyang pamilya, ang kanyang asawang si Luz at anak na si Emil. Isang umaga, dumating ang isang matinding bagyo. Sa kabila ng babala ng mga kapitbahay, nagpumilit pa rin si Andres na pumalaot dahil wala na silang makain. Ang alon ay tila halimaw na bumabangga sa kanyang maliit na bangka, at ang hangin ay humahampas na parang galit na espiritu ng dagat. Panginoon, gabayan niyo po ako, mahinang dasal ni Andres habang patuloy sa pagpadyak ng sagwan. Ngunit sa gitna ng unos, tinamaan siya ng malaking alon. Ang kanyang bangka ay bumaligtad, at siya'y nalunod. Ang huling naalala niya ay ang malamig na tubig na pumapasok sa kanyang baga at ang pagdilim ng lahat. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ng mga mangingisdang kasama niya ang kanyang katawan, walang buhay, nakalutang sa tubig. Umiiyak si Luz habang niyayakap ang malamig na katawan ng asawa. Bakit, Andres? Bakit mo pa kailangang pumalaot? Sigaw niya habang bumubuhos ang ulan. Isinagawa ng mga tao sa baryo ang burol. Sa loob ng 3 araw, nakahimlay si Andres sa kanilang bahay. Ang mga tao'y nagdarasal, nag-aalay ng bulaklak, at umaawit ng mga dasal para sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa ika-4 na gabi, habang tahimik na nagdadasal si Luz sa tabi ng kabaong, isang malamig na hangin ang dumaan. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Tahimik. Hanggang sa biglang narinig ni Luz ang mahinang pag-ubo. Luz. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang tumingin sa kabaong. Sa gulat, nakita niyang gumagalaw ang mga daliri ni Andres. Ang kanyang labi ay gumagalaw, tila hirap na hirap magsalita. Diyos ko, Andres. Nabubuhay ka, sigaw ni Luz. Tumakbo palabas ang mga kapitbahay sa takot at pagtataka. Si Andres, na 4 na araw ng patay, ay unti-unting bumabangon. Ang kanyang mukha'y mapatla, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may liwanag na hindi maipaliwanag. Luz, nakita ko ang liwanag, nakita ko ang langit, mahinang sambit ni Andres bago siya tuluyang mawala ng malay muli. Sa sandaling iyon, alam ng lahat, may himalang naganap. Makalipas ang ilang oras mula nang muling mabuhay si Andres, muling dumating ang katahimikan sa buong baryo. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang ilan ay naniniwala na iyon ay isang himala, ngunit may mga nagsasabing baka niloko lamang sila ng pagkakataon, marahil daw ay hindi talaga patay si Andres. Ngunit si Luz, alam niyang totoo ang nakita niya. 4 na araw nilang binantayan ang malamig na katawan ni Andres. Wala itong palso, walang hininga, at nang itim na ang mga labi, paano pa siya mabubuhay kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos? Kinabukasan, habang mahimbing na natutulog si Andres, nanatili sa tabi niya si Luz. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng asawa at walang tigil sa pagdarasal. Nang magising si Andres, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Nasa bahay ka, Andres, sagot ni Luz, halos mapaiyak sa tuwa. Salamat sa Diyos, buhay ka. Ngumiti si Andres, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may bakas ng pagkalito. Luz, may gusto akong ikwento sa'yo. Nakita ko ang langit. Napasinghap si Luz. Ang langit? Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Andres, at nagsimulang magkwento. Noong bumagsak ang bangka ko, naramdaman kong lumulubog ako. Ang paligid ay naging madilim, pero pagkatapos, nakita ko ang isang liwanag, napakaliwanag, mas maliwanag pa sa araw. Sa liwanag na iyon, naramdaman kong wala akong sakit, wala akong takot, puro kapayapaan lang. Tahimik na nakikinig si Luz. May mga tinig akong narinig, parang musika. Tinawag nila ako sa pangalan ko. Naroon daw si inay, si tatay, at mga taong matagal nang pumanaw. Nakita ko silang lahat, masaya, at nakasuot ng puting kasuotan. Tapos, may boses akong narinig, malambing, malalim. Sinabi niyang hindi pa daw oras ko.
May misyon pa raw ako rito sa lupa. Pagkatapos noon, bigla akong nakaramdam ng bigat, at nang imulat ko ang mata ko, naroon ka na, umiiyak. Lumuhad si Luz at niyakap ang asawa. Andres, kung anuman ang dahilan ng pagbabalik mo, tiyak na may malaking plano ang Diyos para sa'yo. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang nangyari sa katawan ni Andres. Mula nang siya'y muling nabuhay, tila mas malakas ang kanyang pandama. Naririnig niya ang mga bulong ng hangin, naaamoy niya ang mga bulaklak sa malayong bukirin, at may mga panaginip siyang hindi niya maipaliwanag, mga imahe ng mga taong umiiyak at humihingi ng tulong. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, nagising si Andres sa isang tinig na bumubulong. Andres, sundan mo ang liwanag, may kaluluwang kailangan mong tulungan. Nagising siya na pawis na pawis. Nang silipin niya ang labas ng bintana, may kakaibang liwanag sa may simbahan, malamlam ngunit nakakaakit. At sa loob ng kanyang dibdib, may pakiramdam siyang tinatawag siya ng langit muli. Hindi mapakali si Andres sa buong magdamag. Ang tinig na narinig niya ay tila nakaukit sa kanyang isip, malinaw, kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang misyon. May kaluluwang kailangan mong tulungan. Paulit-ulit iyon sa kanyang pandinig, kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata. Kinaumagahan, maaga siyang bumangon at lumabas ng bahay. Sa direksyon ng simbahan, napansin niyang may kakaibang liwanag sa paligid, parang may manipis na ulap na nakabalot sa hangin. Tahimik ang baryo, tila lahat ay natutulog pa. Habang naglalakad, naramdaman niyang malamig ang paligid. Ngunit sa bawat hakbang niya palapit sa simbahan, unti-unti siyang nababalot ng kakaibang init, na parang may naggagabay sa kanya. Pagdating niya sa lumang simbahan ng San Felipe, bumukas ng kusa ang malalaking pintuan nito. May tao ba rito? Sigaw ni Andres. Walang sumagot. Tanging ihip ng hangin at langit-ngit ng kahoy ang maririnig. Lumapit siya sa harapan, sa tapat ng altar, kung saan may isang kandilang nakasindi mag-isa. Biglang, narinig niyang muli ang boses. Andres, hindi lahat ng kaluluwa ay nakakatawid sa liwanag. May mga naiwan. Kailangan mo silang tulungan. Napaatras siya sa gulat. Sino ka? Bakit ako? Ngunit ang boses ay tila nagmumula sa loob ng kanyang isip. Ikaw ay binigyan ng pagkakataong mabuhay muli upang magligtas ng iba. Ang iyong puso ay tapat, kaya ikaw ang pinili. Biglang bumagsak ang isang malamig na hangin mula sa kisame, at sa isang iglap, nakita ni Andres ang anyong anino ng isang babae sa likod ng altar, mapatla, umiiyak, nakasuot ng lumang damit. Tulungan mo ako, mahina nitong sabi. Hindi ako matahimik, hanggang hindi ako nakakahingi ng tawad sa anak kong iniwan. Lumapit si Andres, nanginginig ang tuhod. Sino ka? Bakit hindi ka matahimik? Ngunit bago pa makasagot ang kaluluwa, naglaho ito sa liwanag ng kandila. Naiwan si Andres na tila binuhusan ng malamig na tubig. Pag-uwi niya, ikinwento niya kay Luz ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit sa halip na matakot, hinawakan ni Luz ang kamay ng asawa. Andres, sabi niya, kung totoo ang nakikita mo, baka iyan talaga ang dahilan kung bakit ka nabuhay muli. Kung may mga kaluluwang kailangan mong tulungan, tutulungan kita. Napangiti si Andres, ngunit sa loob-loob niya ay may kaba. Hindi niya alam kung kaya niyang harapin ang mga nilalang na hindi na bahagi ng mundo ng mga buhay. Kinagabihan, muli siyang nagising sa kalagitnaan ng dilim. Sa labas ng bahay, narinig niya ang mga yabag na tila naglalakad sa lupa. Pagbukas niya ng pinto, walang tao, pero may iniwang bakas ng yapak sa putik. At sa malayo, sa gilid ng ilog, may nakatayong anino ng babae, nakatingin sa kanya, bago ito muling naglaho. Nang inag si Andres, alam niyang magsisimula na ang kanyang kakaibang tungkulin, ang magligtas ng mga kaluluwang nawawala sa dilim. Kinabukasan, tila hindi pa rin makapaniwala si Andres sa mga nangyari. Ang mga tanawin ng nakaraang gabi ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, ang malamlam na liwanag, ang aninong babae, at ang tinig na humihingi ng tulong. Habang kumakain sila ni Luz ng almusal, tahimik lamang siya. Napansin ito ng kanyang asawa. Andres, iniisip mo na naman ang nakita mo kagabi, hindi ba? Tanong ni Luz habang inaabot ang tinapay. Tumango si Andres. Hindi ko siya matanggal sa isip ko, Luz. Yung babaeng iyon, umiiyak siya.
Sinabi niyang hindi siya matahimik dahil iniwan niya ang anak niya. Siguro, dapat mong alamin kung sino siya, wika ni Luz. Baka may dahilan kung bakit sa'yo siya nagpapakita. Nagpasya si Andres na pumunta sa simbahan upang kausapin si Padre Ernesto, ang paring matagal nang naglilingkod sa baryo. Pagdating niya sa simbahan, sinalubong siya ng pari. Andres, anak, kumusta ka? Balita ko'y himala ang nangyari sa'yo. Nagpapasalamat po ako, Padre. Pero may kakaiba pong nangyayari mula noong nabuhay ako muli, sagot ni Andres. May boses po akong naririnig, at kagabi, may nakita akong kaluluwa ng babae rito mismo sa simbahan. Napatigil ang pari. Anong itsura ng babae? Mapatla po siya, umiiyak, at nakasuot ng lumang damit. Sinabi niyang hindi siya matahimik hanggat hindi siya nakakahingi ng tawad sa anak niyang iniwan. Saglit na natahimik si Padre Ernesto. Andres, maaaring ang nakita mo ay si Maria Robles. Maria Robles? Tanong ni Andres. Matagal na siyang pumanaw, sabi ng pari. 20 taon na ang nakalipas. Namatay siya sa panganganak, pero ang kanyang anak, iniwan niyang mag-isa sa amang Lasengo. Lumaki ang bata sa lansangan, at ayon sa balita, naging magnanakaw bago siya tuluyang nawala. Marahil ay naghahanap pa rin ng kapatawaran ang kaluluwa ni Maria. Napahawak si Andres sa kanyang dibdib. Kung ganun, Padre, paano ko siya matutulungan? Kung totoo nga na binigyan ka ng Diyos ng kakayahang marinig ang mga kaluluwa, Andres, sagot ng pari, kailangan mong hanapin ang kanyang anak. Doon lamang siya makakatahimik. Kinagabihan, nagdasal si Andres bago matulog. Panginoon, kung ito po talaga ang misyon ko, tulungan niyo akong magawa ito. Hindi ko po alam kung paano, pero alam kong may dahilan kung bakit ako nabuhay muli. Pagpikit niya ng mga mata, agad siyang dinalaw ng panaginip. Nasa loob siya ng madilim na daan, at sa dulo nito'y may batang lalaking umiiyak, hawak ang isang sirang laruan. Sa likod niya, muling lumitaw ang kaluluwang babae. Andres, hanapin mo siya sa lumang tulay, doon siya madalas umupo. Pagkagising niya, pawis na pawis si Andres. Wala nang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang lampara at nagpaalam kay Luz. Luz, kailangan kong pumunta sa lumang tulay, sabi niya. May bata roon, baka siya ang anak ng kaluluwang iyon. Hinanap niya ang tulay sa labas ng baryo. Sa dilim ng gabi, tanging ilaw ng lampara ang nagsilbing gabay. At nang makarating siya roon, nakakita siya ng isang lalaki, marumi, payat, nakaupo sa gilid ng tulay, tila nag-iisa. Lumapit si Andres. Kaibigan, ayos ka lang ba? Dahan-daang tumingin ang lalaki. Sa kanyang mga mata, tila may lungkot na malalim. Wala nang ayos sa taong gaya. Ako si Tomas Robles, anak ng babaeng matagal nang patay. Nanlamig si Andres. Si Maria Robles. Tumango ang lalaki. Oo, siya ang ina kong iniwan ako noon. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin ang dumaan, at mula sa likod ni Andres, lumitaw ang kaluluwang ina, umiiyak, ngunit may ngiti sa labi. Salamat, Andres, salamat. Ang buong paligid ay napuno ng liwanag. At nang muling tumingin si Andres, wala na ang kaluluwa. Ang anak ay nakatingala, umiiyak, ngunit may kapayapaan sa kanyang mukha. Pagkatapos ng gabing iyon sa lumang tulay, hindi na nakalimutan ni Andres ang nakita niya, ang liwanag na bumalat sa paligid, at ang kaluluwang ngumingiti bago tuluyang naglaho. Nang sandaling iyon, alam niyang nakatawid na sa kapayapaan si Maria Robles, at natapos na rin ang pagdurusa ng kanyang anak na si Tomas. Ngunit kasabay ng katahimikan ay ang isang kakaibang pakiramdam na nanatili sa dibdib ni Andres, isang bulong na nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Kinabukasan, kinausap niya si Padre Ernesto. Padre, sabi ni Andres, ang kaluluwa ni Maria ay nakatawid na. Pero pakiramdam ko, may iba pa akong kailangang gawin. Ngumiti ang pari at tumango. Andres, hindi lahat ng tao ay binibigyan ng ganitong misyon. Maaaring ipinadala ka ng Diyos hindi lamang para sa isang kaluluwa, kundi para sa marami pa. Marahil ay ikaw ay magiging tagapamagitan ng langit at lupa. Napayuko si Andres. Ngunit Padre, paano ko malalaman kung sino ang kailangan kong tulungan? Ang Diyos mismo ang gagabay sa iyo, sagot ni Padre Ernesto. Makinig ka sa tinig ng iyong puso. Kapag may kaluluwang lumapit sa iyo, huwag kang matakot.
Dasal ang maging sandata mo. Mula noon, nagsimulang maranasan ni Andres ang kakaibang mga pangyayari. Sa bawat gabi, bago siya matulog, may mga aninong dumaraan sa paligid ng kanilang bahay, mga kaluluwang tila naglalakad sa hangin. Ngunit sa tuwing siya'y magdarasal, isa lamang ang nananatili, ang kaluluwang humihingi ng tulong. Isang gabi, habang naglalakad siya sa may dalampasigan, narinig niya ang tinig ng isang matandang lalaki. Tulungan mo ako si Ramon, hinahanap ko ang aking asawa. Lumingon si Andres at nakita ang kaluluwang matanda, nakasuot ng lumang barong, hawak-hawak ang isang rosaryo. Nasaan ang iyong asawa? Tanong ni Andres. Matagal na kaming naghiwalay noong buhay pa ako. Naiwan ko siyang may sakit, at hindi ko siya nabisita hanggang sa mamatay ako. Hanggang ngayon, hindi ko siya mahanap sa kabilang dako. Napaiyak si Andres. Anong gusto mong gawin ko? Hanapin mo siya, nasa sementeryo ng San Roque, sabihin mong mahal ko siya, at patawarin niya ako. Kinabukasan, nagtungo si Andres sa sementeryo. Nagtanong-tanong siya hanggang sa makita niya ang puntod ni Rosa Alvarez, asawa ng matandang Ramon. Sa tabi ng puntod, may nalentang bulaklak at lumang litrato ng mag-asawa, magkahawak ang kamay, nakangiti. Lumuhad si Andres at nagdasal. Rosa, ako si Andres. Dinala ako rito ng asawa mong si Ramon. Humihingi siya ng tawad, at sinasabing mahal ka pa rin niya. Maya-maya, biglang hamangin. Mula sa malayong ulap, narinig ni Andres ang dalawang tinig, isang lalaki at isang babae, na sabay na tumawa, magaan, at payapa. At muling nagliwanag ang paligid. Pagbalik ni Andres sa bahay, sinalubong siya ni Luz. Andres, halata sa'yo. Parang may dalang liwanag ang mga mata mo, sabi ni Luz habang hinahaplos ang mukha niya. Ngumiti siya. Luz, siguro ito na talaga ang misyon ko, ang tulungan ng mga kaluluwang hindi pa matahimik. Ngunit bago siya makatulog, may isa na namang tinig na bumubulong sa kanyang pandinig. Andres, may kaluluwang naguguluhan, hindi niya alam kung patay na siya. Napamulagat si Andres. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok sa bintana. At sa salamin, nakita niya ang anino ng isang bata, nakatayo sa likod niya. Madaling araw. Tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Ngunit si Andres, gising pa rin. Hindi niya makalimutan ang malamig na tinig na narinig bago siya matulog. Andres, may kaluluwang naguguluhan, hindi niya alam kung patay na siya. Nang muling damilat ang kanyang mga mata, nanindig ang balahibo niya. Sa harap ng salamin, may nakatayo, isang bata, mga 7 taong gulang, payat, at nakasuot ng puting lumang kamiseta. Namumugto ang mga mata nito, tila galing sa matagal na pag-iyak. Anak, mahinang wika ni Andres, pilit pinipigil ang takot, sino ka? Tumingin ang bata sa kanya, nanginginig ang tinig. Hindi ko alam, nasaan si nanay? Bakit ang lamig? Lumapit si Andres, marahang lumuhod sa harap ng bata. Anak, anong pangalan mo? Si Simon po. Nakatira kami sa may dulo ng baryo. Sabi ni nanay, bibili lang ako ng tinapay, tapos biglang madilim. Napatigil si Andres. Biglang madilim. Alam niyang hindi yun basta pangungusap. Tinitigan niya ang bata, walang anino, walang tunog ng yabag, at sa bawat hinga ni Andres, may amoy ng lupa't hangin. Simon, sabi ni Andres, ilang araw ka nang naghihintay kay nanay. Matagal na po, gusto ko lang siyang makita uli. Kinabukasan, agad na nagtungo si Andres sa dulo ng baryo, sa lugar na tinukoy ng bata. Doon niya nakilala ang isang matandang babae, si Aling Minda, na may hawak na lumang larawan ng batang lalaki. Yan po si Simon, sabi ni Aling Minda nang ipakita ni Andres ang paglalarawan. Anak ng pamangkin kong si Rosa. Nawala siya 2 taon na ang nakalipas. Natagpuan ang kanyang katawan sa tabing sapa. Hindi na namin nalaman kung paano siya namatay. Natahimik si Andres. Alam niyang ang bata sa kanyang bahay ay ang kaluluwang iyon, ang batang si Simon na hindi pa alam na patay na siya. Gabi, bumalik si Andres sa bahay at tinawag ang bata. Simon, sabi niya ng marahan, nakita ko si Aling Minda. Sinabi niya kung nasaan si nanay mo. Nagliwanag ang mukha ng bata. Talaga po, pwede ko na siyang makita. Tumango si Andres.
Oo, pero kailangan mong sumama sa akin. May pupuntahan tayo. Dinala ni Andres ang bata sa sementeryo. Sa ilalim ng punong santol, huminto sila sa tapat ng isang lapida. Rosa D. Ramos. Isang mapagmahal na ina. Naway magpahinga sa kapayapaan. Lumuhad si Simon, hawak-hawak ang malamig na lupa. Nanay, nandito ka pala. Ang paligid ay biglang napuno ng malambot na hangin. Mula sa mga dahon, bumaba ang isang liwanag, hugis babae, nakangiti, umiiyak. Simon, mahinang tinig. Anak ko, matagal kitang hinintay. Nanay, sigaw ng bata habang tumatakbo papalapit. Ngunit bago siya makalapit, unti-unting naglaho ang kanyang anyo, nagmistulang liwanag na sumanib sa kalangitan. Tumulo ang luha ni Andres habang pinagmamasdan iyon. Pahinga ka na, Simon, mahinang sabi niya. Nahanap mo na ang iyong nanay. Pag-uwi niya, tahimik ang paligid. Ngunit bago pumasok sa bahay, narinig niya ang tinig ng bata na parang hangin. Salamat po, Tito Andres. At tuluyang lumubog ang gabi sa katahimikan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Luz na si Andres ay tila mas kalmado, ngunit mas madalas ding nakatulala. Alam niyang bawat gabing tahimik ay may kaluluwang umaabot sa kanyang asawa. Ngunit sa ika-4 na gabi, nagbago ang lahat. Habang nagdarasal si Andres, biglang lumamig ang paligid. Sa labas, may mga itim na anino na kumikilos, mga nilalang na hindi tulad ng mga kaluluwang tinulungan niya dati. Isang boses ang bumulong sa dilim. Hindi lahat ng kaluluwa ay nagnanais ng liwanag. Mula nang mailigtas ni Andres ang kaluluwang bata na si Simon, naging tahimik ang mga gabi sa loob ng 3 araw. Walang bulong, walang anino, at walang kakaibang pakiramdam. Ngunit sa ika-4 na gabi, nagsimulang maramdaman niya muli ang malamig na ihip ng hangin, mas malamig kaysa dati, mas mabigat, mas nakakatindig balahibo. Habang nagdarasal siya sa harap ng maliit na altar, napansin niyang kumikislap ang ilaw ng mga kandila. Ang anino sa dingding ay gumagalaw kahit hindi siya kumikilos. Panginoon, mahinang dasal ni Andres. Gabayan niyo po ako. Biglang may marinig siyang kalusko sa labas ng bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang 3 hugis anino, mahahaba, walang mukha, at tila naglalakad ng walang tunog. Luz, pabulong niyang tawag sa asawa, gising ka ba? Ngunit paglingon niya, natutulog pa si Luz, payapa, tila walang naririnig. Sa labas, unti-unting lumapit ang mga anino. 1, 2, 3, hanggang sa maging 5. Ang mga ito ay nakapalibot sa kanilang bahay, at sa bawat segundo, lumalalim ang dilim sa paligid. Andres. Isang mabigat at malalim na tinig ang bumalot sa hangin. Hindi lahat ng kaluluwa ay kayang tanggapin ang liwanag. Ang ilan ay nakakulong sa dilim, dahil sa galit. Lumabas si Andres, dala ang rosaryo at isang lampara. Sino kayo? Sigaw niya. Bakit kayo nandito? Mula sa dilim, lumitaw ang isang anino ng lalaki, mas malaki kaysa sa iba. Ang mga mata nito ay pulang liwanag na nagliliyab. Ako si Dario, isang makasalanan. Napatay ko ang aking kapatid dahil sa inggit. Nang mamatay ako, hindi ako tinanggap sa liwanag. Ang dilim lamang ang yamakap sa akin. At ngayon, ayaw ko ng mag-isa. Nanlamig si Andres. Hindi mo kailangang manakit ng iba. Patawarin mo ang sarili mo. Ngunit bago pa siya matapos, biglang hamangin ng malakas. Namatay ang lampara. Ang mga anino ay kumilos sabay-sabay, tila papalapit sa kanya. Sa gitna ng takot, itinataas ni Andres ang rosaryo. Sa ngalan ng Diyos, lumayo kayo. Mula sa langit, tila may bumabang liwanag, mainit at maputi, na bumalot kay Andres. Ang mga anino ay nagsisigaw, napaatras, at unti-unting naglaho sa usok. Nang bumalik ang katahimikan, hinang-hina si Andres, halos mawala ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa tabi ni Luz na nag-aalala. Andres, anong nangyari sa'yo? Nang makita kita sa labas kagabi, nakahandusay ka at nanginginig. Tahimik siya saglit, saka nagsalita. Luz, may mga kaluluwang hindi nahanap ang liwanag. Pero ang mga ito, hindi humihingi ng tulong. Sila ay mga kaluluwang banihag ng dilim. Tinignan siya ni Luz nang may takot. Ibig mong sabihin, may masasamang espiritu rin. Tumango si Andres. Oo,
Hindi lahat ng nasa pagitan ng buhay at kamatayan ay naghahanap ng kapayapaan. Ang ilan ay naghahanap ng kasama sa kanilang pighati. Kinagabihan, lumapit si Padre Ernesto sa kanilang bahay nang marinig ang balita. Anak, kung totoo ang iyong nakita, kailangang maging matatag ka. Ang ganitong mga kaluluwang nawawala sa liwanag ay delikado. Ngunit tandaan mo, ang mabuting puso ay mas makapangyarihan kaysa sa takot. Padre, sagot ni Andres, paano ko sila matutulungan kung ayaw nilang tulungan ang sarili nila? May paraan, sabi ni Padre Ernesto. Kailangang alamin mo kung bakit sila napunta sa dilim. Sa sandaling maunawaan mo ang kanilang pinagmulan, saka mo sila maibabalik sa liwanag. Tumango si Andres. Alam niyang mas mabigat na misyon na ang kanyang haharapin. Hindi lang basta pagtulong, kundi pagliligtas ng mga kaluluwang banihag ng kadiliman. Sa labas ng bahay, sa lilim ng punong mangga, isang pares ng pulang mata ang muling nagliwanag. At mula sa dilim, isang tinig ang bamulong. Hindi mo kami kayang iligtas lahat, Andres. Mula ng gabing sinalakay siya ng mga anino, hindi na muling naging payapa si Andres. Kahit araw, tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa bawat sulok ng bahay. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang nagdasal, lalo siyang nagpatatag. Alam niyang hindi siya basta pinili ng Diyos upang matakot, pinili siya upang magligtas. Isang araw, habang naglilinis siya sa bakuran, may batang tumakbo papalapit. Tay Andres. Tay Andres. Si Padre Ernesto po, nagkakasakit. Bigla po siyang bumagsak sa loob ng simbahan. Agad siyang tumakbo patungo sa simbahan. Doon niya nadatnan ang pari, nakahiga sa sahig ng altar, malamig ang noo, at nanginginig. Padre, anong nangyari? Tanong ni Andres habang ainal-alayan ito. Mahina ngunit malinaw ang tinig ng pari. Andres, may dumating dito kagabi. Isang anino. Nagdasal ako, ngunit parang sinakal ang aking kaluluwa. Hindi ito ordinaryong kaluluwa, ito'y nilalang ng matinding puot. Si Dario? Tanong ni Andres, kinakabahan. Tumango si Padre Ernesto. Oo, pero mas malakas na siya ngayon. Nakakita siya ng puwang sa pagitan ng liwanag at dilim. Ginagamit niya ito upang magpalakas. Andres, ikaw lang ang makakahinto sa kanya. Kinagabihan, nagdasal si Andres ng buong time. Sa gitna ng dilim, may liwanag na lumitaw sa kanyang harapan, isang anyo ng puting liwanag, payapa, ngunit malakas ang presensya. Andres, wika ng tinig. Ang dilim ay hindi basta nawawala. Nakatira ito sa puso ng tao. Ngunit tandaan mo, kahit sa pinakaitim na gabi, may liwanag na kayang magpagaling. Panginoon, ano ang gusto niyo pong gawin ko? Tanong niya. Patawarin mo ang dilim, Andres. Harapin mo si Dario hindi bilang kaaway, kundi bilang kaluluwang naghihirap. Kinabukasan, pumunta si Andres sa lumang kuweba sa paanan ng bundok San Felipe, ang lugar kung saan dati ay nagtatago si Dario noong buhay pa siya. Habang lumalalim siya sa loob, ramdam niyang lumalakas ang bigat ng hangin. May halimuyak ng asupra, at bawat hakbang ay parang may kumakalusko sa likod niya. Dario, sigaw ni Andres. Nandito ako hindi para labanan ka, kundi para tulungan ka. Sa loob ng kuweba, sumabog ang isang madilim na liwanag. Lumitaw si Dario, nangangitim ang anyo, ang mga matay apoy na pula. Tulungan. Paano mo ako matutulungan, Andres? Nasunog ang kaluluwa ko sa kasalanan. Pinatay ko ang kapatid ko. Walang liwanag para sa tulad ko. May liwanag para sa lahat. Sigaw ni Andres habang itinaas ang rosaryo. Ang kapatawaran ay hindi lang para sa mga banal, para ito sa mga nagsisisi. Lalong lumakas ang hangin, parang bagyong umiikot sa loob ng kuweba. Ngunit sa gitna ng unos, lumapit si Andres, walang takot, at inilagay ang kamay sa balikat ni Dario. Kung ayaw mong patawarin ang sarili mo, sabi niya, ako ang magdadasal para sa iyo. Mula sa kanyang kamay, nagliwanag ang sinag. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Si Dario ay sumigaw, ngunit hindi sa sakit, kundi sa pagbabalik ng alaala. Inay, kapatid ko, patawarin niyo ako. Nang tumigil ang hangin, natira si Andres na nakaluhod sa lupa. Sa harap niya, unti-unting naglaho si Dario sa maputing liwanag, kasama ng mga aninong dati niyang kasama.
Sa huling pagkakataon, narinig ni Andres ang tinig nito. Salamat, Andres, sa wakas, wala nang dilim. Paglabas ni Andres ng kuweba, sumikat na ang araw. Ang unang sinag ng liwanag ay tumama sa kanyang mukha, mainit, malambot, mapayapa. Sa kanyang dibdib, alam niyang nakaligtas ang isa pang kaluluwa. Ngunit alam din niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa di kalayuan, sa hangin, may boses na muling bumulong. Andres, may kaluluwang nasa pagitan ng langit at lupa. Siya ang pinakamahalagang kaluluwang dapat mong tulungan. Nagtaka siya. Sino? Tanong niya. Ang kaluluwang may kaugnayan sa iyo. Pag-uwi ni Andres mula sa kuweba, tahimik siyang naglakad pa uwi, bitbit ang bigat ng kanyang natuklasan. Habang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng araw, paulit-ulit sa kanyang isipan. Ang huling tinig na narinig niya. Ang kaluluwang may kaugnayan sa iyo. Ngunit sino? Sino sa lahat ng kanyang nakilala ang hindi pa matahimik? Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Luz, ang kanyang asawa. Andres, Diyos ko, ang katawan mo, may sugat. Anong nangyari sa'yo? Ngumiti siya ng pagod. Ayos lang ako, Luz. May kaluluwang natulungan na naman. Ngunit habang pinapahira ni Luz ang mga gasgas sa kanyang kamay, napansin ni Andres ang kakaibang malamig na hangin na biglang dumaan sa pagitan nila. Nakita niyang parang may anino sa likod ni Luz, isang maputing liwanag na pamilyar sa kanya. Andres. Ang tinig ay kalmado, pamilyar, at puno ng lungkot. Napatingin siya sa paligid. Sino ka? Tanong niya. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niyang lumamig ang paligid. Nawala sa paningin niya si Luz saglit, parang huminto ang oras. At sa kanyang harapan, dahan-daang nabuo ang anyo ng isang babae, nakasuot ng lumang bestida, may mapagmalasakit na mga mata. Nang makita ni Andres ang mukha nito, napahinto siya. Hindi siya makapaniwala. Ang babae ay ang kanyang ina, si Aling Corazon, na pumanaw 11 taon na ang nakalipas. Panipi tuldok. Inay, mahina niyang sabi. Ngumiti ang kaluluwa. Anak, sa wakas, nakita muli. Lumuhod si Andres, luhaang niyakap ang malamig na hangin sa kanyang harapan. Bakit kayo nandito, inay? Hindi ba kayo dapat nasa langit na? Tumagilid ang ulo ng kanyang ina, at ang mga mata nito ay tila may bigat ng pagsisisi. May hindi ako nasabi sa'yo, anak, bago ako namatay. Anong hindi nyo nasabi? Noong araw na naaksidente ka, ako ang tumawag sa langit para bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ako ang nagdasal sa Panginoon na ibalik ka, upang matubos mo ang iyong sarili. Ngunit, may kapalit iyon. Kapalit. Ang aking kaluluwa ay nanatili rito hanggang matapos mo ang iyong misyon. Hanggang lahat ng kaluluwang nawawala ay iyong matulungan. Nang marinig iyon, napaluhas si Andres. Hindi nyo dapat isinakripisyo ang sarili nyo, inay. Ngunit ngumiti lamang si Aling Corazon. Anak, walang sakripisyo ang masyadong mabigat para sa isang ina. Ang pag-ibig ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako nanatili. At ngayon, malapit nang matapos ang iyong tungkulin. Biglang lumiwanag ang paligid. Narinig nila ang tila paghuni ng mga ibon kahit gabi na. Ang hangin ay naging magaan, at sa malayo, may liwanag na unti-unting bumababa mula sa langit. Andres, wika ng ina, may isa pang kaluluwang kailangan mong tulungan bago ako tuluyang makaalis. Sino pa, inay? Tanong ni Andres, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Aling Corazon, ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot. Ang kaluluwang iyon, ay ang sayo, anak. Natigilan si Andres. Anong ibig ninyong sabihin? Hindi ka paganap na buhay, Andres. Ikaw ay nasa pagitan ng langit at lupa. Ang pagbabalik mo ay pansamantala lamang, hanggang magawa mo ang misyon mong iligtas ang iba. Ngunit kapag natapos mo ito, kailangan mo ring bumalik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko pa kayang iwan si Luz. Ngunit ang liwanag sa paligid ay lalong tumindi. Ang mukha ng kanyang ina ay nagsimulang maglaho. Walang pamamaalam sa liwanag, anak. Lahat tayo ay magkikita muli. At sa huling sandali bago siya tuluyang maglaho, narinig ni Andres ang bulong ng kanyang ina. Huwag kang matakot sa katapusan, dahil ito ay simula ng walang hanggan. Pagkagising ni Andres kinabukasan, nakahiga siya sa tabi ni Luz, ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib, parang may hangin na hindi niya malanghap.
At sa labas ng bintana, nakita niyang muling nagningning ang liwanag sa kalangitan, isang pintuan ng langit na marahan ng bumubukas. Tahimik ang buong paligid nang magising si Andres. Ang sinag ng araw ay dahan-daang pumapasok sa kanilang silid, ngunit may kakaibang liwanag na tila hindi galing sa araw. Ang liwanag na iyon ay malamlam, maputi, at tila nanggagaling sa kanyang sariling katawan. Umupo siya sa kama at hinawakan ang kamay ni Luz, na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ngunit laking gulat niya nang dumaan ang kanyang mga daliri, parang usok. Napatayo siya, nanginginig. Luz, Luz, gising ka. Ngunit hindi siya naririnig. Parang wala siya sa parehong mundo. Lumapit siya sa salamin at doon niya nakita ang sarili niyang anyo, malinaw, ngunit hindi naganap na tao. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang mga mata niya ay nagliliwanag ng puting liwanag. Naalala niya ang huling sinabi ng kanyang ina. Ang kaluluwang kailangan mong iligtas, ay ang sayo, anak. Doon niya tuluyang naunawaan. Ang lahat ng tulong na ibinigay niya sa mga nawawalang kaluluwa ay daan para mahanap niya rin ang sarili niyang kapayapaan. Ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa iba, kundi para rin sa kanya. Lumabas siya sa bahay. Ang paligid ay katahimikan lamang. Ang mga halaman ay tila kumikislap sa liwanag ng araw. Ngunit sa itaas ng langit, may isang pintuan ng liwanag na unti-unting bumubukas. Mula roon, bumaba ang imahe ng kanyang ina, ng Padre Ernesto, at ng mga kaluluwang natulungan niya, lahat ay nakangiti. Panahon na, anak, sabi ni Aling Corazon. Tapos na ang iyong misyon. Ngunit tumingin si Andres sa kanilang bahay, kung saan si Luz ay ngayon ay nagigising na, umiiyak habang hawak ang malamig niyang katawan sa kama. Hindi ko siya pwedeng iwan, bulong niya, habang luhaang nakatingin. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo siya iiwan, anak. Mananatili ka sa puso niya. Sa bawat panalangin, sa bawat liwanag na tutulong sa kanya, ikaw iyon. Ngumiti si Andres. Kung ganoon, handa na ako. At sa huling pagkakataon, lumapit siya sa tabi ni Luz. Hinaplos niya ang buhok nito kahit hindi na siya mahawakan, at bamulong. Mahal kita, Luz. Huwag kang malungkot. Sa tuwing tititig ka sa langit, nandoon ako. Mula sa kanyang labi ay lumabas ang isang sinag ng liwanag na parang hamog, at dahan-dahan siyang pumaitaas. Habang umaakyat siya sa langit, nakikita niyang unti-unting nagiging mapayapa ang mundo, ang mga kaluluwang dati ligaw ay naglalaho sa liwanag, isa-isa, hanggang siya na lamang ang natira. Pag-akyat niya sa tuktok, sinalubong siya ng isang napakalawak na hardin ng liwanag, walang sakit, walang takot, walang dilim. Sa gitna ng liwanag, may isang tinig na muling nagsalita. Maligayang pagdating, Andres. Tinupad mo ang iyong layunin. Ang tunay na buhay ay hindi sa lupa, kundi sa pag-ibig na iniwan mo. Ngumiti siya, nakayuko, habang ang liwanag ay tuluyang lumalamon sa kanya. Wala ng sakit, wala ng takot, tanging kapayapaan at pagmamahal. Sa ibaba, sa mundo ng mga buhay, si Luz ay nakatingala sa langit, hawak ang rosaryo ni Andres. Sa gitna ng bughaw na kalangitan, may isang sinag ng liwanag na biglang kumislap, parang ngiti ng langit. Andres, bulong ni Luz, salamat sa lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita. At sa huling sandali, dumampi ang malamig ngunit mapayapang hangin, tanda na ang kaluluwa ni Andres ay nakahanap na ng kanyang tahanan. Wakas!